Magandang araw mga kamare, papare, mga lodi. Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano yung mga tinatawag na unoriginal content at intellectual property violation at kung bakit tayo nagkakaroon nito at kung saan ito nagsisimula or saang klaseng video tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng violation. So una, sa unoriginal content mga mare, ito ay kadalasang nakukuha natin sa mga paggamit ng mga copyright music, especially yung mga trending music na merong song title at song artist na nilalagay natin sa ating mga uploaded video. At isa pa rin dito ay yung paggamit natin ng mga unoriginal video o yung pag-upload natin ng mga video na hindi natin sariling gawa. So yan yung tinatawag na unoriginal content. And yun naman pong intellectual property, kadalasan po ito ay yung pong pag-flex natin ng ating mga followers or yung mga star senders, yan po pala ay ipinagbabawal. So, mahahanay din po siya sa intellectual property violation. Lalo kung ito ay patuloy mong ginagawa, ay lalabas ito sa iyong recommendation page at lalabas po itong intellectual property violation. So, iwasan po natin yung pag-flex ng mga pangalan ng ating mga pina-follow, lalo rin po sa aking naging karanasan sa aking pagla-live. Ito po pala ay bawal na bawal dahil ang magiging karampatang violation na parusa natin dito ay magiging less visibility yung ating mga video na ilalabas. So kung mapapansin natin, kung tayo po ay naggumawa ng live or in-stream video na tayo ay nagpe-flex ng pangalan ng ating mga followers, star senders, yung mga susunod na video na i-upload natin guys, parang kumukunti na yung viewers. So ganyan yung kadalasan nangyayari guys pag meron tayong ganyang klaseng violation. At so guys, etong dalawang violation na ito, etong unoriginal content at etong intellectual property, kadalasan yung mga violation na common na lumalabas sa ating recommendation page. So, ang pinakasolusyon na magagawa natin dito guys ay mag-backread tayo or tingnan natin yung mga past uploaded video natin at hanggat maaari guys ay i-delete na natin ito habang maaga. So, bago pa man dumating ang panahon na tayo ay maopera ng for a tool setup ng mga in-stream ads or yung mga ads on reels, kailangan natin itong i-delete para maaprubahan ng ating application for the tools at tayo ay ma-monetize. So make sure na linisin natin ang mga video na ito at wag natin pang hinayangan guys kasi ito ay hindi natin kailangan na itong mga video na to dahil ito ay may paglabag or may violation na video. So yun lang yung magiging tanging solusyon natin guys at iwasan na rin natin guys yung mga ganitong gawain sa pag-upload ng video. At isa pa po yung aking idadagdag, yung pong mga nakukunan natin ng mga logo ng mga like yung nasa grocery store tayo or nandun tayo sa mga isang establishmento na may nakikita ang pangalan. So wag na natin padaanan ng camera yan guys dahil maaari din tayo magkaroon ng intellectual property dyan. So anything kasi na hindi natin pag-aari ay ito ay magkakaroon din ng violation. Anything na pinapakita natin sa ating video na hindi natin sariling pag-aari, mapa ito man ay yung profile page ng ibang ating profile or yung page account ng ating mga kapwa creator, yan po ay bawal. So yun po yung tungkol sa unoriginal content at intellectual property. Yan lang po yung ilan sa mga halimbawa ng mga ganitong klaseng violation. So sana guys ay nakatulong at naging aware tayo. So ang aking lang naman pong hangarin ay mabigyan kayo ng awareness regarding sa ganitong klaseng mga video na hindi natin pwedeng i-upload at para maiwasan na rin natin at ma-practice natin yung paggawa ng video na nakakasunod sa partner monetization policy ni Facebook at Facebook Community Standard. So yun lamang guys, sana nakatulong at sa aking mga hindi pa naka-follow sa aking page, please follow my page for more tutorial and tips. Thank you!